Magandang araw po. Ako po si Steven C. Fernandez at ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay ipinamagatang Mahabang Mahaba na isinulat ni Genaro Argojo Cruz. Mahaba ang pangalan ko. Gatpuno Ping Emilio, Juanito Santiago, Orla Canilaw. Kapag isinusulat ko na ito, talagang napapagod ako. Para akong tumatakbo sa paikot na daang bigla na lang mapuputol at liliko. Kaya siguro tuwing natatapos ako, nahilo ako ng parang nabangga ang ulo ko sa pader. Lagi tuloy akong naiiwan sa classroom kapag recess. Sabi kasi ni teacher, di raw pwede mag-recess kapag di pa tapos isulat ang buong pangalan. Kapag naman natapos ko nang isulat ang buong pangalan ko, tapos na rin kumain ang mga kaklase ko. Naglalaro na sila, ako kumakain pa rin. Kahit pag-uwian, huli akong lumalabas ng classroom. Buti na lang, sinasamahan ako ng teacher. Bakit nga ba kay haba-haba ng pangalan ko? Kulang na kulang ang haba ng isang linya ng papel para maisulat ang buong pangalan ko. Kahit nga umabot pa ako sa likod ng papel ko, hindi pa rin kasya. Minsan, sinusubukan kong gawing maliit na maliit ang sulat ko para lang magkasya. Napagalitan naman ako ni teacher. Hindi na raw kasi niya mabasa. Di sana ako parang umakyat sa mataas na flagpole ng aming paaralan. Di sana sumasakit at pinagpapawisan ang aking kamay. At di sana parang inilubog sa tubig ang aking papel. Sana may lapis na nagsusulat mag-isa. Ibubulong ko lang ang aking pangalan tapos isusulat niya ng magic lapis. Di sana sumasakit at pinagpapawisan ang aking mga kamay. At di sana para inilubog sa tubig ang aking papel. Teacher, pwede po bang yung isang pangalan ko na lang ang isulat ko? Tanong ko kay teacher. Aba, Gatpuno Ping Emilio, Juanito Santiago, Orla Canilaw, ang tunay mong pangalan, kaya ito ang dapat mong isulat. Ang EG ay palayo mo lamang, sagot ni teacher. Sana talaga may lapis na nagsusulat mag-isa. Isang araw, may bagong laruan dala si James. Pulang kotse. Naku, ang ganda-ganda talaga ng kotse niya. Bagong-bago. Regalo sa kanya ng tatay niya. EJ, laro tayo ng kotse ko mamayang recess ha? Yaya sa akin ni James. Oo ba? Sabi ko naman. Habang binibilisan sagutin yung ipinagagawa sa amin sa math. Eksaktong nagling ang bell pang recess nang ipinasok ko ang papel ko. Maglalaro na kami ni James ng kotse. EJ, bakit palayo mo lang ang isinulat mo rito sa papel mo? Sabi ni teacher nang makita ang papel ko. Kailangang isulat mo ang buong pangalan mo para akong tumatakbo sa paikot na daang bigla na lang mapuputol at liliko. Kinuha ko ang papel ko at sinimulan ang mahaba kong pangalan. Nasa Emilio pa lang ako ay narinig ko na ang tawanan ni James at ng iba kong kaklase. Pinaglalaroan na nila ang bago niyang kotse. Pagdating ko sa bahay, ipinasulat sa amin ni nanay ang pangalan ko. Di ko tuloy malasahang mabuti ang kanyang inihandang merienda. At di ko rin mapanood ang paborito kong cartoon. O sige nga, EJ, isulat mo ang iyong buong pangalan nang walang kopyahan. Tingnan ko nga kung kabisado mo na. Ayon sa akin ni nanay. Pero aalalayan ni nanay ang aking kamay. Buti pa si ate,
Nagsusupply na lang ng buhok ng manika niya. Hayaan mo na, EJ. Matututuhan mo rin isulat ng maayos at mabilis ang iyong pangalan. Basta lagi ka lang magsasanay, ang sabi sa akin ni nanay. Nay, bakit ba kasi ang haba-haba ng pangalan ko? Lagi tuloy akong huling mag-recess. Lagi rin ako huling kong uwian. Yung pangalan nila Jason, Paul, Christian, Michael, Johan, Gladys, Bianca, at Lara, isa lang. Kaya madaling tandaan at lalo madaling isulat. Yung iba naman, pangalan ng mga sikat ng artista, Sharon, Robin, Angel, at Julian. Yung EJ na lang sana ang pangalan ko, mas maikli pa sa kanilang lahat. Kahit nakapikit pa ako, kayang-kaya ko isulat. Wala akong preno sa pagsasalita. Aba, alam mo bang espesyal ang pangalan mo? Alam mo bang matagal na namin pinag-isipan at pinagtalunan ng iyong tatay ang pangalan mo? Sabi ni nanay. Espesyal? Paano mo naging espesyal ang pangalan ko? Tanong ko. Ang Emilio ay galing sa pangalan namin ng tatay mo. Emma ang pangalan ko at huli naman ang iyong tatay. Kaya naging Emilio ang pangalan mo. Di ba't maganda? Ang sagot sa akin ni nanay. Saan naman po nang galing ang Juanito? Ang tanong ko ulit kay nanay. Aba, galing naman sa lolo mo ang Juanito. Paboritong anak ng iyong lolo Juan ang tatay mo. Noong bata pa ang tatay mo, Juanito ang tawag sa kanya. Ibig sabihin, maliit o batang Juan, sagot ni nanay. Bakit po may Santiago po sa aking pangalan? Galing naman ang Santiago sa aking tatay. Mahusay na kapitan ng aking tatay. Kaya nga, ipinangalan sa kanya ang ating kalye. Kaya nakatira tayo ngayon sa kalye Kapitan Tiago. At syempre, ang R ay galing sa Luis. Huwag mong kalilimutan, isulat ito dahil ito ang apelyido ko noong dalaga ako. Sunod na sinabi ni nanay, napakunat ko ang aking buhay. Saan naman po nang galing yung gatpuno at ping? Napatawa si nanay. Alam mo bang ipinaglihi kita sa halo-halo? Pero tatlo lang ang gusto ko sa hog noong ipinaglilihi kita. Talaga po, nay? Oo, gusto ko ang halo-halong maraming gatas. Masarap na makapuno, malutong na pinipig, at minatamis na saging. Nahulaan mo ba kung saan galing ang gatpuno at ping? Sa iyong pangalan. Galing sa gatas at makapuno ang gatpuno, at ang ping naman ay galing sa pinipig at saging. Di ba't nasarap pakinggan? Pero noong unang panahon, kapag tinawag na gat ang isang tao, ang ibig sabihin nito ay isang bayani. Ang galing naman, nay. Di lamang pala pangalan ni nanay at tatay at ng aking dalawang lolo ang nasa aking mahabang pangalan, kundi pati ang matamis na pagmamahalan ni nanay at tatay. Natutuwa ako dahil may mahaba palang kwento sa likod ng aking mahabang pangalan. Ikaw, alam mo na rin ba ang kwento ng iyong pangalan? Salamat.